Hi everyone, it's me Kim, your tripaholic girl and calf fashionista girl. And yes, welcome back to me. Ang tagal kong nawala dito sa YouTube channel ko. Pero dahil ang daming nag-request na, bumalik ka na Miss Kim, ganun, ganito, ganyan. Magturo ko kung paano talaga kumuha ng mga body measurement, gumawa ng pattern. So, hindi naman ako nagkaroon ng proper training about that. Pero I'll be sharing you kung ano lang yung mga natutunan ko for this episode. Uy! So today, I'll be teaching you how to take your body measurement and yeah, ganun na tayo ka-confident magsalita. Char. So, eto, meron akong mannequin dito, this one. And so this one is for beginners. Ito yung mga natutunan ko at ito din yung mga ina-apply ko until now. So makakatulong to para malaman mo kung paano gumawa ng basic bodice pattern. So first is, kukunin natin yung circumference ng neck. So, gagamit tayo dito, centimeter yung gagamitin natin for size. So, kukunin mo yung circumference. Like this one, 34 centimeter. Then, we're going to take the bust circumference, like this one. So, dapat yung pinaka-full bust, not here upper, not in the under bust, kasi iba naman to. So, ito yung sa pinaka-bust talaga niya. Ito yun. So, here naman, sa bust na to, ito yung circumference niya ha. So, 81 centimeter yung circumference ng ating bust. And from here, itong sa may shoulder natin, itong malapit sa neck, down to bust point. Hanapin mo yung bust point. Get the measurement, like this one. Yung bust point niya, 21 centimeter. So, ito yon, from shoulder down to bust point is 21 centimeter. And usually, gumagawa din tayo ng dart, diba? Alam mo yung fold na yon, yung mai-emphasize talaga yung bust part na yan. So, may mga adjustment yan right here. So, kailangan natin kunin yung size bust point to bust point natin. So, mine is 15 centimeter. And to get the front waist length like this, so, dapat dadaan siya dito sa may bust part, yung pinaka-umbok talaga ng hinaharap mo. And to get that front waist length, ito yung pinaka-base pa rin sa taas, is 39 cm. So, ganyan pag magkuha ka ng front waist length. Dadaan siya dito sa bust, down there. And to get your waistline circumference, ganito mag-measure ng waistline circumference. Ito naman ay 62 cm. And for the back, to get your shoulder width, dadaan ka right here. Ito, dadaan ka right here, tas dito sa side na to. Like, halimbawa, ito. Maan siya dito sa taas. So, yung shoulder width niya is 36 cm. And also, kailangan mo ding makuha yung back width. Ito yung, like, ito. Tapos, ito yung underarm ko. Then, dito magsisimula yung back width mo. Ayan, dyan magsisimula yung back width mo. So, yung back width dito is yan yung back width niya. 39 cm. So, very important, kailangan malaman kung ilan yung back width niya. Kasi kung gagawa ka talaga ng pattern, di ba, mas malaki yung sa front, yung tela sa front compare sa back. Mas maliit lang yung sa back. And also, to get the size of depth of thigh, magsisimula tayo dito. Alam niyo yung kung saan kayo nagkakabit ng bra, dun babagsak yung depth of thigh. So, here, so mine is 21 cm. And also, kailangan din natin kunin yung back waist length. So, nakuha na natin yung ating depth of thigh, which is 21 cm. Ida-down natin siya right here. So, dito yan, down to our waistline, which is 37 cm. Next is, we'll get the armhole. Circumference na siya. So, if kukuha ka ng armhole size mo, ganyan siya, naka-down siya. Yan. Yan yung sa armhole. Huwag mong sikipan para hindi tayo magiging bitin pagdating sa armhole. So, yung armhole ko is 41 cm. Ganito kaluwag. Ito yung luwag na gusto ko. Ito lang din yung sakto para sa mga size small, 41 cm or 16 inches. Yan yung size ng armhole ko. Yan din yung usually size ng mga armhole for size small. Next is kukunin natin yung measurement ng ating bicep. Like ganito. Ano ba yan? Pag kukuha ka ng measurement ng bicep mo, hindi siya nakaganyan, hindi siya nakalawlaw. Like, medyo nakaganyan siya. So, ito yung tinuro kasi sa akin. Medyo nakaganyan siya para makuha mo yung bicep na hindi talaga siya masikip sa part na to. So, mine is 29 cm. This depends on you kung gaano kaluwag yung magiging bicep mo. Pero kung fitted naman,
28 cm. Tapos, kukunin mo yung sleeve length kung long sleeve yung gagawin mo. Nakaganyan ka, tapos measure mo siya right here, like ganyan. Parang nakaganyan ka. Tapos, kunin mo yung size hanggang sa wrist mo. Here, ayan, mine is 53 hanggang dito. So, medyo mahirap kasi ako lang mag-isa. Pero nakukuha ko naman yung measurement niya. Like hanggang dito, pag ganyan, yung ating tape measure. So, 53 cm yung ating length. And next is yung magiging wrist hole mo dito. Depends on you kung fitted naman yung gagawin natin. So, nasa 15 cm. Pero kung maluwag naman yung gagawin mong pattern, like yung mga long sleeve na may kaluwagan, so, i-adjust mo na lang yun doon sa yung pagda-drop ng pattern. So, next is kunin din natin yung circumference ng siko natin. Ganyan siya. Tapos, diba, sa siko talaga, ibabangga sa siko. Fold siya, no? Kunin natin yung measurement ng circumference niya, which is 23 cm. Ganyan yung pagkuha niya. Kung medyo may kaluwagan din yung gusto mo, so you can adjust naman. Add ka na lang kung ilang centimeter yung gusto mo sa mga long sleeve mo. Like, pwede mo ding luwagan, ganon. Lahat pwede mo i-add yung mga sizes niya kung medyo gusto mo yung may kaluwagan. This one is, ito yung accurate sizing ng aking body's measurement. And so, kailangan din natin makuha yung length ng damit na gagawin mo. So, it depends on you kung gaano kahaba. Pag mag-a-add ka na ng hem, kung gaano kahaba, like kung gusto mo yung gagawin mong pattern for your long sleeve is may kahabaan, hanggang waistline siya, pwede ka namang mag-extend dito. So kung ano yung measurement na i-extend mo, like ganyan talaga yan siya, o pagkuha ng full length na to siya ha. Ito yung full length niya na hanggang sa hemline na siya, yung pinakamahaba na talaga na damit na kukunin mo from 39 yung kanina natin eh. So it depends on you kung ilang centimeter yung i-add mo. Halimbawa, i-add mo is 8 cm. So, kung nag-add ka ng 8 cm from this waistline hanggang dito, ganun din yung gagawin mong length na i-add mo sa back para accurate yung sizing niya. So, mag-a-add ka lang dyan ng 8 cm. Then, kailangan mo ding makuha yung size ng hips mo. Hip 1, yung pagitan niya is 3 inches. So, hip 1, ito yon 3 inches. Kukunin mo yung circumference ng ating hip 1. Yung full circumference ng hip 1 ko is 78 cm. Tapos, kung kukunin mo yung measurement ng hip 2, from here sa waistline, down ka ng 7 inches sa ilalim, like yung pinakaumbok talaga ng puwetan mo, yun yung babanggain mo. So, kung saan yung pinakaumbok ng puwetan mo, yun yung hip 2. So, mine is 84 cm. So, yun yung hip 2 niya. And guys, yun yung pagkuha ko ng body's measurement for myself. And yun din yung mga natutunan ko before at ina-apply ko until now. So, kung fitted naman yung gagawin mong blouse, consistent ka lang sa sizes na kinukuha mo. Pero, kung medyo maluwag yung gusto mo, mag-add size ka na lang. And also, pag magja-drop ka na ng pattern, meron na yung another way. So, ituturo ko yan sa next video kung paano natin i-drop yung pattern gamit yung kinuha nating mga sizes. So, yun lang muna for today and have a good day. God bless and bye-bye!